Nakita ko actually yung ano no, yung post niyo sa X sa Twitter, yung hindi pwedeng ano yan, madaling tingnan tong bagay na to from the perspective of from the comfort of one's armchair, no? Pero Opo. hindi talaga matatawaran yung ano yung ginagawa ng ating mga sundalo, no? Pati yung Philippine Coast Opo. Guard. Would you like to elaborate on that? Ang ganda kasi ng mensahe niyo ron I cannot do justice to that. Kasi talagang syempre naiinis tayo na makikita natin yung mga komento na mga nagmamagaling at nagmamatapang na kung sila daw lalabas nila yung baril, babarilin nila agad yan, o kaya bakit hindi nila dinipensa ang sarili nila, bakit nila pinaagaw yung mga baril nila, ganon-ganon. Na parang talagang walang respeto ba, binababa nila yung ating mga Coast Guard at Navy, bakit kayo nagpapakawawa, etc. etc. Pero yung mga taong yan, di naman sila yung nandun eh. Hindi nila nararamdaman yung sitwasyon na nasa gitna ka ng isang barko, no, na wala kang ibang kasama, no, kundi probably dalawa kayong barko, apat lang kayo, ilang kayo, 10, 20 people, and the nearest Filipino is what, several hundred miles away, diba? Several hundred kilometers away. The nearest land is over 150 kilometers away. No? Tapos ang kaharap mo itong massive fleet ng China, no? Na kahit ba fishing vessel siya, kaya niyang palubugin yung ating mga Navy and Coast Guard vessels simply by the fact na babanggain sila ng babanggain. Hindi nila na-appreciate yung risk na tinitake ng ating mga tauhan every time na pupunta sila dyan. No? Tapos pagkakaroon ng insidente na feeling nila mas marami silang alam, mas marami silang magagawa, no? Magpuputak dyan sa mga conversation thread na yan sa Twitter, etc. No? Usually naman, di ba? Yung mga manok mas malakas ang putak eh. Kaya kung sino may pinakamalakas ang putak, yan actually mga chicken eh. No? Correct. So, kaya nakakainis talaga. Lalo na, kaya ako na-trigger nun eh. Para kumbaga, since yesterday, meron akong nababasa. No? May mga ganyang nagmamagaling. So, nakakainis na nga yung mga troll na alam mo namang kabila, paid naman yan. So, expected na yan. Pero yung pang mga nagmamagaling, nasasabihin nilang patriotic sila pero ganyan naman ang bukang bibig, no? Mas nakakainis yun. Tama naman. Tsaka kasi isa rin sa madalas na mapagbintangan na duwag ng mga kapwa natin Pilipino, of course wrongly, yung Philippine Coast Guard. Parang laging sinasabi, ba't kayo pumapayag na merong mga ganyan dangerous maneuvers against you? Bakit hindi rin gumante pag binobomba ng tubig? Well, ang hirap ipaliwanag ng konteksto ng pulisiya ng ating Coast Guard na of course tumatalima sa approach ng pamahalaan, di ba? I mean, hindi naman pwede sabihin na duwag yung mga Coast Guard eh. Ginagawa nga nila regularly eh. Yeah. At saka isa pa yung mga yan, mga taong ganyan, I mean, ang bababaw ng tingin. As in, akala nila naglalaro lang sa sa schoolyard ng mga taong to. No? Magkakaroon ng bubugan, di bubugin mo rin, o suntukin mo, etc. Napaka-personal and emotional lagi. No? Babarilin ko agad yan, ganyan-ganyan. No? Hindi ako pa. Wala silang kahit anong understanding, wala silang pagkakaunawa, gaano kaseryoso, no? Yung mga ganyang action pag ang involved na ay mga armed forces, mga armed services na. Yung mga ganyang klaseng tao, sigurado malamang sa hindi mga hindi man lang yan nakaharap sa digmaan, o kaya sa mga talagang serious na putukan at saka nag-face ng mga totoong life-threatening risks, no? Yung mga Coast Guard at Navy at sundalo natin everyday nandun. No? Tapos gaganunin. Well, I can understand your frustration and gigil, Attorney Jay. Pero maraming salamat po for taking the time to join us tonight and explaining all these issues to our viewers. Mukhang marami namang naliwanagan. Very positive yung response, especially din sa huling bahagi ng ating discussion. Attorney Jay, as always, maraming salamat po for joining us dito po sa Facts First. Magandang gabi po. Ayan, si Attorney Jay Batong Bakal.
Ramdam na ramdam niya yung passion ni Attorney Jay, no? Na-sense niyo ba yung gigil niya? Kasi nabasa ko yung kanyang post kanina sa X or sa Twitter. Dapat talaga ipaliwanag sa mga tao, no? Yun nga, total nanonood naman po kayo ngayong gabi dito sa Fox First, saka nakikinig kayo siguro sa podcast. Hinay-hinay sa pag-comment na para ba ang galing-galing natin minsan, di ba? Duwag naman ang Coast Guard, duwag naman ang Navy, bakit hindi gumante? Kumaga, ang daling mangantsaw pero hindi natin alam yung talagang challenge na kinakaharap nila. Hindi natin alam yun kasi wala tayo doon, di ba? Tsaka pag inisip nyo, hindi duwag yung mga Coast Guard natin pag nakilala nyo sila. Kilala ko iba dyan Hindi masasabing duwag Hindi nyo rin masasabing duwag, lalo yung mga Philippine Navy natin, di ba? Meron lang silang mga patakaran na sinusunod, no? Kumbaga, siguro ang pinapagana dyan, prudence. Alam nyo po ba yung 4 cardinal virtues? Ang pinakamataas sa 4 cardinal virtues, yung prudence. Importante sa kanila yan. Diba? Yung 4 cardinal virtues, prudence, justice, fortitude, tsaka temperance. Pero sa 4 na yon, ang pinaka-importante, yung pinaka-central, of course, pinag-uugnay sa lahat na yun, yung tinatawag na prudence. So yun yung pinapagana ng ating mga Coast Guard and Navy personnel each time they go out diyan po sa West Philippine Sea. Lagi may risk sa buhay nila. And dapat wag tayong mawawala o malilis doon sa issue. Sino bang aggressor dito? Sino bang demonyo? Sino ba may kasalanan dito, 'di ba? Kahit pagbali-baliktaran niyo yung issue, China may kasalanan dito. They have no business being there. 'Di ba? Ang ginagamit nila, bully tactics. Niya nakakadismaya at nakaka-alarma. Palala yung ginagawa nilang aggression laban sa ating mga tropa. Imagine niyo ano pa yung susunod dyan, di ba? So this is a very sensitive situation now. This is a very critical moment for our armed forces, for our Philippine Coast Guard, for our National Security Council, for our Philippine government. And sana po talagang magkaroon tayo ng maayos na response regarding this. And hindi po nakakatulong yung mga ganyang comment na kung saan hinugot, 'di ba? Madali po kasi mangantsaw from the comforts of your keyboard, from your keypads, 'di ba? From your smartphones. Pero imagine nyo, nababasa yan for instance nung tripulante natin, yung mga nandun, 'di ba? Nababasa yan kunwari nung sundalo natin na naputulan ng daliri o ng mga kamag-anak nila, 'di ba? Na-imagine nyo ba 'yun? That's the last thing that you would say or you could imagine from people telling you or saying about you na duwag ka. The fact na naglayag ka nga rin for a very dangerous resupply mission, alam mong may gagawin sa iyo in China, act of bravery yun, courage, 'di ba? Yun ang pagtalima sa yung sinumpaang tungkulin bilang sundalo, 'di ba? Duty. So yan, kaya ako binanggit yan, nilagay ko sa dulo yan because that is very, very important for all of us.